Magandang umaga mga ka-trivia. Ito na po yung ating bagong farm na inaalagaan. Ito mo yung ating mga buko. Sinlalaki na po siya ng munggo. Ayan, marami po ito mga ka-farmers. Kaya pag halimbawa ito ay magtutuloy. Oh. At makikita naman ninyo mga ka-farmers po yung ating dahon, mga ka-trivia. At may bawat sulok niya. Saka yung mga dulo. Oh, pera pa yung nasa loob niyan. Kaya marami pong mga buko ng ating kalamansi. Kaya pagka ito mga trivia po ay magtutuloy, ngayon galit siguro din. Sabi niya kayo, tatay kayo, di matino. Hindi lang yan, merong anak na matino. Kaya po mga ka-farmers, mga ka-trivia, ito na yung tayo sa ating bagong farm. Parado ilong po. Kaya ngayon, matano po yung saan ngayon. Pagkakalaw. Kasi nga dapat ako video mo ko. Alikabok. Tatlo na yun. Okay na. Yan ang libreng alikabok sa kalamansi. Yan ang magiging kuha ng kalamansi, yung luluto ng kanyang dahon. Sila mo itsura o nasa saging daan. Nasigata ng araw yun. Babalatsi ko yan. Tawag na daw. Kailangan doon, laging hinuhugasan siya ng kuha ng tubig para nalilinisan. Ayun o, gaya na brown na itsura ng kalamansi. May iba dyan, pinubuan na. Kaya maalikabok dito. Ayan, bumuti na yung mga kalamansi. Okay lang dahil dinidevelop yung daan. Para susunod na tagulan, madaanan natin ito maayos. Ngayon, ganyan kakapal po yung alikabok. Pagkatagulan naman yan, ganyan rin kakapal ang puti. Kaya pagka nilagyan na siya ng bato, ayun, kakapit na siya. Ito, namatay naman ito sa baha. Magandang umaga mga ka-trivia. Ito na po yung ating bagong farm na inaalagaan. Ito mo yung ating mga buko. Sinlalaki na po siya ng munggo. Ayan, marami po ito mga ka-farmers. Kaya pag halimbawa ito ay magtutuloy. Oh. At makikita naman ninyo mga ka-farmers po yung ating dahon, mga ka-trivia. At may bawat sulok niya. Saka yung mga dulo. Oh, pera pa yung nasa loob niyan. Kaya marami pong mga buko ng ating kalamansi. Kaya pagka ito mga trivia po ay magtutuloy, bababa ito. Kaya yung pong mga matataas natin mga punong ito na tumayog, hindi na natin kailangan ito niya. Dahil pagka yan ay may bunga, puhutok po yan. Hindi pa lang po natin ngayon mapapansin dahil maliliit pa. Ang kagandahan po ng kalamansi ito ay magto 2 years. 2 years na. Kaya marami na po tayo ritong napipitas. Ayan o. Close up mo. Oh, dami pong mga buko nito. Oh. Kaya lang, hindi pa po natin ito hihintuan po ng spray. Yan po isa pang mga masiselan po bagay na continuous dapat po ang ating pag-aalaga. Kaya pa pwede na tayo rito mag-weekly. Ay, pakita mo ito. Kaya pag gaganyan po ang size ng kalamansi, na malaki na po ng konti sa munggo, pwede na tayong mag-weekly po ng ating pang spray para hindi po masyadong magastusan. Kasi marami po tayong mga farmers po naggastos dito. Pagdating po sa insecticide.
Yan. Nag-herbicide na rin tayo. Ito. Yung ating pong damo, pakita mo yan. Di po natin ito ginagrass cutter. Kasi para to manatiling pinaka-cover ng lupa at hindi po kagad matuyo pagka tayo ay magtutubig. Yan ang maganda po sa kalamansi na meron tayong damo na ganitong cover sa tag-araw, sa tag-init. Kasi pagka wala ito at malinis na malinis po ang inyong pong kalamansian, walang kadamo-damo, maobligado ka na weekly ay magtubig. Pero pagka ganito naman, kahit 2 beses sa isang buwan, pwede kang magtubig. Lalo na ngayon, napakamahal ng diesel. Para po matubigan namin mga katribya po itong 2.7 hectares, umuubos po kami rito ng 40 litro. Ang halaga ng litro ng diesel ngayon, 140 to 150. Manyo, sa patubig pa lang, umuubos na kami na sa 7,000, 8,000. Ganon kamahal dito pagka yung magbe-maintenance tayo ng ating alaga. Kaya inabutan na po ng tagmahal po itong ating alaga sa ating kalamansi. Pero sulit naman mga katribya dahil marami po siyang mga buko, mga bunga at nakikita na po natin yung percentage ng ating paghihirap tsaka po yung ating gastos. Ayan, dahil po mga buko. Kaya kailangan ito, wag natin mapapabayaan sa ating pagpapatubig dahil may possible po na yaan ay malaglag kapag ka ito ay matitigang. Kaya ang kalamansi mga katibya, pagka ganito pong may bunga, ayan o, pansinin niyo, kumpul-kumpulan yan. Hindi natin dapat nahayaan ito na matigang po natin sa ating patubig. Kaya kailangan natin talaga supplyan. Kung wala tayo pong pang-spray po dyan, hindi natin ginamitan ito ng pang-insecticide, wala tayong makikitang mga buo dito. Halos karamihan yan ay mga sira. Diba? Kaya po ang ating technique o pamamaraan mga ka-farmers, pagka lumabas po yung matanghito ng ating pong bulaklak, dapat mag2 beses tayo po mag-spray. At siyempre, hindi po sobrang tapang, hindi naman po sobrang tabang. Dapat nasa katamtaman lang ang timpla para po ma-maintain natin. Ayan. Itong ating kalamansi, ayan, nakikita natin. Napakaganda. Oh. Naiwan pa ng mga tagapitas natin itong bunga, pero ganyan kalalaki. Oh. Ayan. Pinapitas natin ito kahapon, naka 7 bag. Madalang pa po kasi ito, yung mga natira po na nakaraan. Yung pong ating ginamit po na pang-alaga rito, dito rin natin sa bunga, kinuha. Tapos, yung ating magiging pinakakita nito halos mga katribya, itong mga maliliit na mga bunga na ito. Kaya kung magkano man po yung aabutang presyo po noong ating naalagaan na ito, mga ka-farmers, dyan na po tayo ang ating pinaka-net income. Siyempre, yung ating tawag dito, ang ating namumursyento, meron rin silang porsyento. Yan. Kaya sulit naman po mga ka-farmers. Ayan, sa dami rin po noong trabaho ng ating mga katribya. Hindi na rin makakuha yung ating baging. Pero natanggal na po yung iba. Ito na lang sundot-sundot. Inupo na lang binubunot. Hindi po tayo mga katribya po nainip. 2 years, magto 2 years na po itong ating alaga. Ganito na po siya kalalaki. Nagmula po itong mga katribya po sa ating XL na punla. Kaya magkakaroon po kayo ng imagine ng batayan o parisan kapag ka po ang kalamansi ay maganda ang alaga. Sa loob po ng 2 taon, pag maganda po ang inyong punla, ganito na po siya kalalaki. Ayan, pwede na, ready na siya sa pamungahe. Ito, medyo malalaki na pala buko dito, mga katribya. Ito yung mga una pong mga nagbuko. Maganda po ang bilog niya. Pagka po ang kalamansi maganda ang alaga, maganda ang bunga, wala pong sira. Karoon man siya, hindi po siya gano'ng karami, konti-konti.
Oo nga, sa bawat dulo. May mga buo tayo na nakikita ang mga buko. Saka itong kalamansi natin, maganda po ang kanya pong berde. Pati dahon po niya. Wala tayong masasabi. Ito, lalabong po ito mga kaparso ng husto. Kung ang puno nito magtutuloy, mababa rito ang 5 kilo sa bawat puno. Pero kung makakasunod po yung laki nito mga katribya, pwede kumuha pa ng 5 pataas. Dahil sa dami ng bunga na yan. Kaya sulit mga ka-farmers. Ayan. Sulit ang bunga. Sulit po ang ating pagod. Ginagastos naman natin dito mga katribya pagka po tayo nag-i-spray. Isang set po natin ng gamot. Nagkakahalaga po tayo ng maabot po ng nasa 4 to 5,000 ang ating nagagastos sa unang spray yan na dugo. 2 beses sa isang linggo tayo nag-i-spray, nasa 6,000. Sa 6,000 po yan na medyo mura pa po mga katribya po yung ating gamot. Pero ngayon, pag mag-i-spray ka, medyo nagtaas ng presyo ng gamot ang ating agri-supply. Kaya mas malaki ang maintenance po natin ngayon. Ang importante, wag na lang natin napabatin to. Siguro baka nasa 4 hanggang 5 na lang tayo. Ito mana ito ng L. May pong pag-i-spray. Tututok na tayo doon sa ating pong patubig. Kaya yun ang isang pinakamadugo, ang diesel. Dahil hanggang ngayon, napakataas pa rin po ang kurudo. Baka umabot pa ng 200. Tingnan nyo po mga ka-farmers, ang ganda po ng bunga. Ang dami, Ayan, Ganda po ng bilog niya. Ay nako, talagang masisiyahan po ang pagka ito'y lumaki-laki na. Ang ating kalamansi na ito, yuyuko. Magiging maganda po ang kanyang bilog. Yung nabuhay po rito mga katribya, maabot po siya ng nasa 2,200 na puno. Pero tinanim po namin dito is 2,500. Yung kulang 300 namatay dahil nga po doon sa ibaba ay nakuha siya na tubig, nalunod po ng baha. Pero marami naman pong nabuhay. Tingnan niyo po sa bawat sanga, ang dami nito. Pero hindi naman lahat po yan magtutuloy, magbabawas pa yan. Pero yung mga dulo na ito, matitibay po ang kapit niya. Pati rin po yung mga nasa loob. Magandang balita, naayos na po ngayon ang daan po dito sa area na ito sa Misang Julian. Sakop pa rin po ito ng ating bayan po namin ng Cabiao. Tapos binabato na rin po yung daan natin. Kaya kung papaano nakaraang tagulan, hindi tayo makadaan dito, sobrang putik. Ngayon medyo nagkakaroon po tayo mga trivia po ng Pag-asa. Kaya pati na rin po ang mga libu-libong hektare ito na pag-aari po ng mga ka-farmers natin, magandang balita. Kasi sila dahil nadidevelop na po ang daan. Darating po ang panahon, itong lugar na ito ay magtataasan po ang presyo ng lupa. Kaya good news. Maganda po, sa magandang good news na. Maganda na po ng mga buko natin, ng mga bunga. Sa loob ng 1 buwan, na lalo pa natin makikita ang resulta nito. Ayan, dito naman po kami nag-i-stay ang ating kubo. Kaya po tayo ay magpapapitas. Ating luto-lutuan, kahoy. Papa, alam. Papagawa na si Bernard si nanay na ating pilian po ng ating mga inaaning kalamansi. Kawayan naman na yan. Tapos yung isa nating batang kalamansi, hindi pa natin tayo nakakapagpatubig. Bayo ko nakakapagpatubig na. Pero tayo, bisa mo ay hindi pa tayo nakakapagpatubig. Baka abutan na sa kami po ng ulan. Di bagyo na paparating mga katribya. Oo, kadyo. Hindi, baka ito do April na ito masagot tayo ng bagyo baka sakali. Bali din tayo ng ating patuloy. Para mga ka-farmers, mga katribya, sige po. Yung good news, makita niya po yung po natin kalamansi. Ayan. Ito po ay sa Mayo, 2 years na yan. 2 years?
na ang ating tinanim itong kalamansi na ito. Kaya ganyan na po siya kalalaki at ngayon ay pag-harvest na po natin ito ng marami. May awa ang tulong ng Panginoon. Hindi tayo nainip, malalaki na. Yung ating in-invest dito na kalamansi sa Sambulian, Pabiang, Nevesia. Sige mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo sa susunod natin vlog. God bless po sa inyo lahat. Ayan. Tingnan natin, shoutout na si Mrs. Yung aking anak na makulit. Sobrang kulit. Okay, yung rest house ni Bernabe. Kaya tagos-tagos siya. Sili ba natin yun? Hindi sa atin. Hindi ba sa atin? God bless po. Sili doon na yun.